Marami na po kasing nagtatanong kung paano ko pa daw na-edit yung malak-ready naming trailer video namin sa school project. At ngayon sa video na to, sabay-sabay natin yun gagawin ulit. Pero bagong lahat, let's go to the intro para mukhang pro! So what up guys, it's Jacob Navarro at maligayang pagbabalik nyo dito sa channel ko. At ngayon pag-uusapan po natin yung isang 3D video namin sa school at ipapakikita ko po sa inyo yung pinag-uusapan nating video trailer na yon. So ito po yun. May surprise ako para sa inyo. After many days, marami po kasing nagtatanong kung paano ko ba daw nagawa yon. At dito sa video na to, sabay-sabay na po natin siyang gagawin ulit. At isang disclaimer lang po, hindi po ako professional teachers sa pag-i-edit. At gagawin po natin tong part by part na tutorial. Kasi po napakahaba po ng proseso na pag-edit na yon. At yun, gagawin po natin yun. Punta po natin sa studio ko. At tara, let's go! So ayan guys, nandito na po tayo sa main menu ng aking software or studio. At DaVinci Resolve 18.6 po yung ginagamit ko since noon, 1 year ko na po itong nagamit. At yan, kita nyo is nag-edit pa ako ng intro ko. Yan, new project lang po tayo sa pag-edit. Yan, at lagyan po natin ito ng title, Tevel ICT Presents. Yan. Oops. At create. Yan. Pag open nyo po ng software na yan is wag po kayo mo overwhelm. Susundin lang po yun yung steps ko. Yan. Dito po sa baba may settings po nakalagay at yung timeline frame rate nyo po is switch nyo po to 30. Ayan. At click save. Yan. At doon po sa media pool, yan, click nyo po yung media pool sa baba at create lang po kayo ng new fusion composition. Yan, gagawa po tayo ng fusion doon para gagawa ng timeline. Yan, at lagyan po natin ng label ng ICT Presents. Yan. Take note po, napaka-importante po ng paglagay ng label sa pag-edit. Kasi po, bawat pag-edit nyo is mixed na po yung mga iniisip nyo. At least yung label is paalala sa inyo na yan yung part na yan na hinahanap nyo. Yan, ICT Presents, click create, at ito po yung nagawa nating timeline ng ating fusion composition at idadrag lang po natin yun sa ating timeline. Yan. After po gagawa niyan is fusion composition lang po doon sa page na yan at yung media out is ilalagay lang po natin dito sa baba kasi po hindi po natin yan kailangan ngayon. Yan. At una-una po natin gagawin is ito pong control plus backspace. Yan. I-search lang po yun yung BG or background. Yan. Ida-drag nyo po dyan para magiging black. Yan. Drag nyo po yung background dito sa panel 1. Yan. At ito po sa background na to is i-click nyo po yan. It's control plus backspace. Yan. I-search po yung image plane 3D. At ida-drag po ito sa panel 1. Yan. At magmumukha po itong 3D workspace. Yan. At sa control naman po ito dito sa 3D is dito po sa mouse, middle point ng inyong mouse. Pag i-click niyo po yun ng single is like mag-drag lang po yan. Pero po pag alt plus yung middle ng inyong mouse, yan, parang mag-rotate po siya. Yan. Tas kung pipindutin nyo naman yung control plus middle point ng inyong mouse, yan parang zoom in at zoom out po siya. Yan. At yan yung controls ng 3D, ng image plane 3D. At pindutin nyo po yung image plane 3D, tas control plus backspace. Yan. At i-search nyo po yung merge 3D. Itadrag nyo po yun sa panel 1. At sa control po is control plus backspace ulit. Yan. Camera 3D. Yan. At ito po yung merge 3D. Pindutin nyo po at idadrag nyo po yan dito sa ating panel 2. Yan. At dito po sa panel 2 is right click lang po yung 3D options na yan.
i-uncheck lang po yung grid para wala po yung line na yan. Yan. At yung camera is switch yung camera 3D. Yan. Dito sa camera 3D is yan, label ulit. Main camera yung ilalagay ko na label. Pero depende po sa inyo kung ano ilalagay nyo dyan. Yan. Pero sa akin main camera kasi ito po yung label na ginagamit ko since noon. Yan. At click nyo po yung main camera. At dito po sa panel 1, drag nyo po yan. Yan, parang ganyan. At yung nasa likod po na arrow is ihila nyo po yan palikod. Yan. So, kung makikita nyo sa background natin is napaka-simple lang po, no? Yan. At dito po, mag-add na po tayo ulit ng mga effects. Ctrl plus backspace. Yan. At isi-search nyo po yung fast noise. At dito naman po sa fast noise is i-drag nyo po yan dun sa panel 1. Yan. At makikita nyo po dito sa bandang may itaas. Yan. From color switch to alpha. Yan. At detail, sagad na po natin yan. Yung contrast naman is 0.4. At yung brightness naman is negative 0.8. Para magiging ganyan. Pero kung makikita nyo is napaka-simple lang po, no? Parang hindi gumagalaw yung smoke. Yan. Hindi smoke ang tawag pa dyan. Fast noise pa yan. Yan. Para magiging parang smoke po siya. Dito po sa seat. Ano ba tawag nito? Basta yan. Right click naman po yan. Lagyan po natin siya ng expression. At dito po magsisimula yung magic dan. Expression. At maglalagay po tayo dito ng command sa seat na to. Ng software. Kung anong ilalagay nyo dyan is sundin nyo lang po yung time times 0.005 is parang gagalaw po siya ng 5 second ata or 5 speed ata. Yan. Yan. Ito po yung goal natin. Yan. At tatawagin na po ito ng smoke. Yan. Label. F2 po pala yung paglalagay ng label. Smoke. Yan. At copy paste lang po yung image plane 3D. Ctrl C, Ctrl V. Yan. Ilagay po natin yung image 3D. Yan. Okay. Yan. So, yan. Tapos na po yung smoke. At isa po yung may makikita po kayo ng banda din is parang may light na blue at red. Ito po yung gagawin natin sa susunod. Ctrl plus backspace. Yan. At add nyo po yung BG. Yan. Sa background na po yan is lalagyan po natin yan ng label. F2 lang po, light 1. Yan. Dito po sa settings ng light 1, lagyan po natin, idadrag lang po sa muna natin dyan. Yan. Color, I think blue. Yan, blue. Idadrag po natin dyan. At Ctrl plus backspace, ellipse. Dito, ito po ellipse. Yan. Idarag na po natin dyan yung light. Yan. Punta po tayo muna sa color. Yan. Switch po natin yung color. Hindi ko pala na-switch yung color. Yan. Dito po sa light 1. Yan. Tapos copy paste ulit yung image plane 3D na yan. At yan. Sa merge 3D. Yan. Pero hindi pa natin yan i-connect. Yan. At sa settings naman po dito sa may bandang ellipse. Yan. Gagawin po natin itong shape. Yan. Gagahin nyo na po yung shape dito. At ilalagay po natin dyan sa may bandang itaas. Yan. At dito naman po sa settings. Yan. Yung soft edge naman. Soft edge is lalagyan po yan ng 0. Siguro 4 at 0.2 para magiging ganyan. Yan, para sa akin okay na po yan, pero para sa inyo is pwede nyo po yung paglaruan yan, depende sa gusto nyo, pero ako kontento na ako dito. Yan. At idarag po natin yan sa merge at nagiging ganyan na po yung blue na light. Yan.
Itadrag na po natin para hindi na po kayo babalik sa umpisa. Drag na po yung mouse nyo dyan sa tatlo na yan. Tapos Ctrl-C plus Ctrl-V para maging copy-paste na po yan. Yan. Dito po sa Light 1, i-ibay na po yung pangalan or label nya into Light 2. Yan. At i-drag na po yung Light 2 din sa panel 1. Yan. At click ellipse. Yan. At dito po sa, yung color nya muna. Yan. Dito, gawin po natin yan ng red. Yan. Gusto po kasi yung blue plus red. Yan. Pero para sa inyo, depende kung anong color ang gusto nyo. Pwede na violet tsaka yellow. Yan. Blue tsaka yellow. Pero sa akin, blue tsaka red, okay na po yun. Yan. At itadrag na po yan sa Merge 3D para magiging ganyan. Yan. So everyone, ito po yon yung background ng ating dun sa edit na yon. At sa part na po ng video na to is ito lang po yung goal natin na gagawin. At kung mapapansin nyo po yun, napakalawak po ng settings at marami pong gagawin yung sa background pa lang. So sa mga susunod na video, ituturo ko pa sa inyo yung paglagay ng text doon at saka yung paggagawa ng 3D. So, ayun everyone, dito lang po magtatapos yung part 1 na nating video at makikita po tayo dun sa part 2 ng video editing tutorials ng dun sa trailer namin. Bye!